Matapos bombahin ng Saudi Arabia ang Sana'a Airport ng Yemen dahil sa pagharang sa eroplano ng Iran, matapos maghiganti ang Houthis sa Saudi Arabia. Ngayon, Iran nagliliyab dahil sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Amerika. At sa kauna-unahang pagkakataon ay merong ginamit na armas ang Amerika. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 14, 2026 at nagbabaga at napakatindi ng mga balita sa araw na ito. Magbibigay tayo mga kaibigan ng pinakabagong update sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Kasama rin sa ating pag-uusapan ang ginawang pag-atake ng Saudi Arabia sa isang airport sa Yemen na kung tawagin ay Sana'a International Airport at ang pag-atake naman ng Houthis sa Saudi Arabia. Ayon sa ulat, umatake ang Saudi Arabia sa Sana'a Airport ng Yemen dahil sa pagharang sa eroplano ng Iran. Matagal nang pinagsasabihan ng Yemen ang Iran dahil sa panghihimasok ng eroplano ng Iran, isa raw itong paglabag sa kanilang soberentiya. Malaki ang possibility na humingi ng tulong ang gobyerno ng Yemen sa Saudi Arabia, dahilan kung bakit nagkasa ng isang napakalaking pag-atake ang puwersa ng Saudi Arabia sa Sana'a Airport. Pero alam nyo ba mga kaibigan, kinundi na ng Iran ang ginawang pag-atake ng Saudi Arabia sa naturang airport. Pero wala namang sinasabing ganun ang gobyerno mismo ng Yemen. Lumalabas na mas apektado pa ang Iran sa ginawang pag-atake ng Saudi Arabia. Tinawag ng Iran na ito ay maliwanag na paglabag sa soberentiya ng Yemen at sa aerial territory ng Yemen. Pero iba naman ang sinasabi ng Yemen. Isang paglabag sa kanilang soberentiya ang panghihimasok ng eroplano ng Iran. And by the way mga kaibigan, matapos ang mga pag-atake ng Houthis sa Saudi Arabia at matapos ang ginawang pag-atake ng Saudi Arabia sa Sana'a International Airport, nagliliyab ngayon ang Bandar Abbas ng Iran sapagkat ang United States of America ay nagsagawa ng pinakabagong pag-atake. Pang-apat na araw na ito sa pag-ataking ginagawa ng United States of America sa Iran. Mga kaibigan, ang video na inyong nakikita ay aktwal na kuha na inilabas mismo ng US Central Command. Ito ay resulta ng ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa daungan na nasa Bandar Abbas. Wasak na wasak ito at maliban sa video na inilabas ng US Central Command, sapul din daw sa kanilang target ang air defense system ng Iran. Maging ang ilang mga surveillance nitong coastal ay hindi nakaligtas sa kanilang ginawang pag-atake. Malaking sunog ang nangyayari ngayon sa naturang lugar sanhi ng ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika. At ayon sa ulat, kauna-unahang pagkakataon na ang Amerika ay gumamit ng weapon na ito. Ang weapon na kanilang ginamit mga kaibigan, ayon sa ulat ng CNN World, this is the first American use of naval drones in an attack strike. Unang pagkakataon itong ginamit ng Amerika at ang malubha mga kaibigan, sinabi mismo ni US President Donald Trump na ibabalik na nila ang kanilang naval blockade sa Strait of Hormuz. Nito kasing nakaraang mga linggo mga kaibigan dahil sa MOU ng Amerika at ng Iran. Unti-unti nang inaalis ng Amerika ang kanilang naval blockade. Kumbaga, magiging malaya na sana ang Strait of Hormuz dahil yun naman talaga ang kanilang pinirmahan. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan ay tila wala ng bisa ang MOU ng Amerika at ng Iran. At dahil nga dito mga kaibigan ay pinababalik na ni US President Donald Trump ang naval blockade.
nangangahulugan ito mga kaibigan na magiging istrikto na naman ang Strait of Hormuz. Baka meron pang pagkakataon na hindi na ito madaanan ng mga oil tankers na nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Nako, malala ito mga kaibigan. Nagbabadyang magtataasan na naman ang mga presyo ng diesel o gasolina dito sa ating bansa. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa ginawang pag-atake ng United States of America sa Bandar Abbas, ilang oras lamang ang nakakalipas. Agad na naghiganti ang Iran at ang tinarget ng Iran mga kaibigan ang Bahrain. At ayon sa ulat mga kaibigan, target lamang ng IRGC ang base militar ng United States of America na nasa Bahrain. Pero galit na galit ang Bahrain. Isa raw itong paglabag sa kanilang aerial territory at sa kanilang soberentiya. Siguro naman ay meron tayong mga kababayang OFWs na nasa Bahrain sa mga pagkakataong ito. Siguro sila ang makapagpapatunay na talagang nagsagawa ng pag-atake itong Iran sa kanilang bansa. Hindi lang sa Bahrain mga kaibigan, sapagkat ang maraming bansa ngayon sa Middle East ay naghahanda rin dahil posible rin na maging target sila ng Iran dahil sa mga lugar na ito merong presensya ng mga base militars ng Amerika. Katulad na lang mga kaibigan ng nasa Jordan. Nako, akala ba naman ng karamihan ay tuluyan ng magwawakas ang digmaang ito at magkakaroon na ng kapayapaan? Ang akala ng marami ay tuluyan ng magiging malaya ang Strait of Hormuz. Pero sa araw na ito mga kaibigan, July 14, mas tumindi ang gulo sa Strait of Hormuz sa Middle East at kumalat pa ang digmaan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Houthis ng Yemen. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang Israel ay wala pang binibitawang pahayag. Pero marami ang mga nagsasabi na nagmamatsyag lamang ang Israel na isang signal lamang ng United States of America ay maaaring sumabak na rin ang Israel laban sa Iran. Pero sana nga mga kaibigan, hindi na lang sumali ang Israel. Sana nga ay magkaayos na lang ang mga bansang ito dahil alam naman natin na talagang ang pinakatalo kapag giyera ang pag-uusapan ay mga sibilyan sa mga bansang nasasangkot sa giyera. Kahit nga na wala tayo mga kaibigan sa aktual na giyera, nagiging apektado rin tayo sapagat magtataasan ang mga presyo ng bilihin. Mga kaibigan, mag-ingat po kayo lahat ng aking mga kababayan sa Middle East, sa Israel, sa Iran, sa Saudi Arabia at sa iba't ibang panig ng mundo. Magdasal po tayo na sana nga ay magkasundo na lang ang mga bansang ito. Manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye